Habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Nika, dalawang bagyo ang posibleng makaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Ang Pilipinas, bilang isang archipelago sa rehiyon ng Asia-Pacific, ay natural na daluyan ng mga bagyo. Nitong Nobyembre 2024, ang bansa ay hinarap ng tatlong magkakasunod na bagyo, kabilang ang Bagyong Nika na nagbanta sa iba't ibang rehiyon. Ang ganitong sabay-sabay na pangyayari ay bihira at nagdadala ng malaking panganib sa mga mamamayan at ekonomiya ng bansa. Bakit magkasunod o halos magkasabay na ang bagyo sa Pilipinas? Paano ito pinaghahandaan ng gobyerno natin? At ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Yan ang ating aalamin. Ang Bagyong Nika ay nakaapekto sa Hilagang Luzon, particular sa Ilocos Sur, Isabela at Aurora, kung saan nagdulot ito ng mga pagulan at pagkasira sa ilang lugar. Inaasahang lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility, PAR, sa mga susunod na araw. Samantala, dalawang bagong bagyo ang inaasahang papasok sa PAR ngayong linggo na maaaring makaapekto muli sa Hilaga o Gitnang Luzon sa darating na Huwebes o Biyernes. Ang karanasan ng tatlong magkakasunod na bagyo. Ang Bagyong Nika ay umabot sa signal number 3 sa ilang bahagi ng Luzon. Habang papalabas ito ng PAR, dalawang bagong sistema ng bagyo ang umusbong sa silangan ng bansa. Ang sabay-sabay na mga bagyong ito ay nagdulot ng mas mataas na antas ng alerto sa buong bansa, particular sa mga rehiyon na madalas maapektuhan ng mga kalamidad tulad ng Cagayan Valley at mga parte ng Central Luzon. Sanhi ng sabay-sabay na mga bagyo. Ang pagkakaroon ng tatlong magkakasunod na bagyo ay maaaring maiugnay sa mas malawak na mga sistema ng klima tulad ng El Niño at La Niña. Ang La Niña ay isang phenomenon kung saan ang mas malamig na tubig sa Pacific Ocean ay nagdudulot ng mas maraming pag-ulan at aktibidad ng bagyo sa rehiyon. Ang pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng karagatan at mga pagbabago sa wind patterns ay nagiging sanhi ng mabilisang pagbuo ng mga bagyo sa maikling panahon. Ang ganitong mga kondisyon ay hindi pangkaraniwan, ngunit posible sa isang tropical na rehiyon gaya ng Pilipinas. Mga hakbang sa paghahanda para sa bagyo, pagsusuri at pagpapalakas ng bahay. Mahalaga na bago pa dumating ang bagyo, dapat ay masuri na ang mga bahay at gusali upang tiyakin ang kanilang tibay. Ang pagpapatibay ng bubong, bintana at pinto ay kabilang sa mga pangunahing hakbang para sa kaligtasan. Pagbuo ng emergency kit. Ang pagkakaroon ng sapat na supply tulad ng pagkain na hindi madaling masira, tubig, baterya, at flashlight ay napakahalaga. Ang mga gamot at first aid kit ay kinakailangang handa rin upang agad magamit kung sakaling may magkasakit o masaktan. Pag-alam sa mga evacuation center at planong paglikas. Ang mga lokal na pamahalaan ay may nakalaang evacuation centers na dapat tukuyin ng mga residente bago pa man dumating ang bagyo. Ang pagtuturo ng tamang ruta at pagsasagawa ng mga drill ay nakatutulong sa paghahanda ng mga komunidad sa mabilisang paglikas. Pagsubaybay sa balita at babala. Ang pagtutok sa mga balita mula sa PAGASA at NDRRMC ay mahalaga para sa mga residente upang malaman ang sitwasyon ng bagyo at mga anunsyo tungkol sa mga signal warnings. Mga posibleng epekto ng paglandfall ng bagyo, infrastruktura at transportasyon. Ang mga bagyo ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kalsada, tulay, mga gusali. Kapag pumasok ang bagyo sa kalupaan, ang malalakas na hangin at ulan ay maaaring magwasak ng infrastruktura na nagreresulta sa pagkaantala ng transportasyon at paghahatid ng mga tulong. Pagbaha at landslide. Ang mga lugar na malapit sa ilog at mga bulubundukin ay prone sa pagbaha at landslide, lalo na kapag umapaw ang tubig mula sa malakas na ulan. Ang mga landslide ay nagdudulot ng malalaking pinsala sa mga tahanan at daan. Pinakamasamang pagkakataon ay nagdudulot ng pagkawala ng buhay. Epekto sa agrikultura at ekonomiya. Ang sektor ng agrikultura ang isa sa pinakamalaking naapektuhan tuwing may bagyo. Ang mga taniman ay natutumba, nawawasak, o nalulunod sa tubig baha na nagiging sanhi ng malaking kawalan sa mga magsasaka. Ang pinsalang ito ay may domino effect sa ekonomiya ng bansa at sa supply ng pagkain sa merkado. Pagsusuri sa kahalagahan ng disaster preparedness. Ang disaster preparedness ay isang pangunahing aspeto sa pagharap sa mga ganitong kalamidad. Ang mga hakbang na binanggit tulad ng preemptive evacuation, paghahanda ng emergency kit, at pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno ay nagiging susi sa pagbawas ng pinsala sa buhay
at ari-arian. Ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at mga mamamayan ay kinakailangan para sa matagumpay na pamamahala sa sakuna. Ang mga bagong paparating na bagyo ay isang malaking hamon ulit na kakaharapin, lalo na sa mga komunidad na madaling bahain at sa mga lugar na hindi pa lubusang nakabangon mula sa naunang mga kalamidad. Ang mga kabahayan, pananim at mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada at tulay ay maaaring masira muli kung hindi sapat ang paghahanda. Patuloy ang gobyerno sa pagpapatupad ng flood control projects tulad ng mga floodway, drainage system at mga dike. Sa mga pangunahing lungsod gaya ng Metro Manila, may mga flood control structures gaya ng Mangahan Floodway at Pasig Marikina River Channel Improvement Project na naglalayong bawasan ang pagbaha. Kasama rin dito ang paglilinis at pagpapalawak ng mga kanal at estero, ngunit marami pa rin ang natitirang hamon. Sa kabila ng mga proyektong ito, maraming flood control systems ang hindi pa natatapos o nasasakupan ang lahat ng lugar na madalas bahain, lalo na sa mga probinsya. Ang mga lumang drainage systems, lalo na sa mga urban area, ay hindi nakakaagapay sa pagtaas ng populasyon at mabilis na urbanisasyon na nagdudulot ng pagbaha kahit sa simpleng pagulan. Ang mga solidong basurang nagtatambak sa mga kanal at daluyan ng tubig ay nagpapalala pa sa pagbaha. Sa ganitong kalagayan, hindi pa masasabing handa ang bansa para harapin ang lahat ng epekto ng paparating na mga bagyo, lalo na kung ang mga ito ay magdudulot ng matinding pagbaha. Ngunit malaki pa rin ang magagawa ng lokal na pamahalaan at ng mga residente sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsunod sa mga paghahandang inirerekomenda ng mga ahensyang tulad ng NDRRMC. Ang agarang paglikas, pagbibigay ng babala at pagtatayo ng evacuation centers ay makatutulong upang mabawasan ang bilang ng mga maapektuhan. Sa kabuuan, habang ang mga flood control projects ay patuloy na pinapalakas, mahalaga ang koordinasyon ng gobyerno at komunidad para mapaghandaan ang mga sakuna. Ang tamang impormasyon at sapat na paghahanda ang susi upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga Pilipino sa pagdating ng mga kalamidad. Ang tatlong sabay-sabay na bagyong dumaan sa Pilipinas, kasama ang bagyong Nika, ay nagpapatunay sa patuloy na hamon na hinaharap ng bansa sa larangan ng mga kalamidad. Ang kahalagahan ng sapat na paghahanda mula sa tahanan hanggang sa antas ng gobyerno ay isang bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang karanasan na ito ay nagbibigay ng aral sa mga Pilipino tungkol sa pagiging handa at maagap sa pagharap sa mga sakuna. Sa kabila ng mga panganib na dulot ng mga bagyo, ang pagpapanatili ng kaligtasan ay nakasalalay sa kahandaan at cooperation ng lahat. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like and share. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga videos ko. Maraming salamat at God bless.